5,678. So, 530 rupees daw yan. O, nasa mga 350 pesos sa atin. So, nilalagay niya dyan yung mga kurta, sari, lahat, and everything, oh. So, simple lang. Yung, nung unang stay ko dito, wala pa nga kaming, wala pa nga kaming bed frame nun eh. Ang kawawang doktor. Rajma bab khana. Arad ane rajma. Ane masala. Masala adu marcha jeeru. Adu marcha jeeru. Oy, barki maru. Chokri aya. Tapos na niya yung ginagawa niya. Nagkakaroon na naman ng dito sa bahay namin, guys. Oh, naayos na naman. So, dito yung mga mango natin. It will take 2 to 3 days yata bago mahinog yung mga yan. And dito, merong binili si mommy na mga organizer. Ayan, sa taas. Aquella nuave, mami, do organizer. Apelata me laylido at tarete. 530 rupees for 2 pieces. So, inaayos niya yung buong cabinet, guys. So, gusto niya merong divider kasi medyo malaki yung space dyan sa taas. So, meron siyang divider na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 530 rupees daw yan. O, nasa mga 350 pesos sa atin. So, nilalagay niya dyan yung mga kurta, sari, lahat, and everything, oh. So, ganyan yung pag-organize niya ng cabinet. And ako dito, guys, nagtatrabaho lang or nag-e-edit lang, nanonood ng mga movies. And siya, yan talaga yung gustong-gusto niya, yan talaga yung hilig na hilig niya. So, dito namin nilagay yung bago. Ito yung luma, yung kay Janu. Ito, balak namin ilagay yan sa taas kasi yung sa taas na cabinet ko, ganyan din siya. Hindi na kami bumili ng mga bago. Actually, wala kaming biniling bago talaga sa buong pag-stay ko dito. Ito lang for the baby. Ito, ilalagay yata yan sa taas sa luma kasi para pag may dumadating na tao, pare-parehong kulay yung mga cabinet natin. Actually, guys, sa totoo niyan, nung kinasal kami ni Milan, yung kasal namin very simple lang. Yung nung unang stay ko dito, wala pa nga kaming wala pa nga kaming bed frame nun eh. Tapos yung mga kutsyon na ginagamit namin, luma lang. As in, wala talaga kaming binili para sa sarili namin na investment na magiging komportable kami. Yung bed frame nga namin sa taas, binigay pa yon as regalo. Tapos, hindi namin pinarenovate din yung kwarto namin sa taas. Tapos, wala din kaming biniling mga cabinet. Yung mga lumang cabinet lang nila dito yung ginamit namin. So, ayaw kasi namin gumastos ng mga unnecessary na mga bagay. Which is, hindi naman din namin napapakinabangan in the long run. Kasi ang pinaka main goal talaga namin ni Milan is, kapag lumalaki na yung baby, bago na yung bahay na titirahan niya. Kasi kung lagi kayo nanonood sa mga vlogs namin, siguro alam nyo na yung tinitirahan naming bahay ngayon is luma na and sa kalolololohan pa daw ni Milan. So, hindi ko alam kung ilang generation na yung tumira dito. So, mga nasa 3 generation na daw. Ngayon, hindi na rin nagpagawa yung biyanan ko lalaki ng bagong bahay. Pinarenovate na lang nila para maging komportable kami sa pagtira dito kahit papaano. And sa term namin ni Milan or dito sa ngayon na kami na yung nag-handle ng mga finances dito sa bahay, gusto namin na kami yung magpagawa ng bahay na mapapamana na namin. Kahit yung anak namin, hindi na siya kailangan magpagawa ng bahay kasi magiging modern na. So, yun talaga yung pinag-iipunan namin. And malay natin, mabilis nating magawa para kapag lumalaki na yung mga baby namin is medyo malaki na yung space. Actually, malaki din tong space na to, guys. 3 palapag to, yung bahay namin. Pero talagang yung sinaunang panahon talaga, which is magkakatapat yung mga pintuan. 'Di ba sa Philippines, sinasabi nila na maalas daw kapag magkakatapat yung mga pintuan. Pero dito, guys, tagusan talaga yung mga pintuan nila. Yun din yung unang napansin ko nung pumunta ako dito sa bahay nila. Kasi
Kasi kapag sa Philippines, diba, considered as malas, sabi nila. So, dito, mula sa pinaka-entrance mo, katapatan niya pinto, katapatan niya papunta yung pinto papunta sa kitchen, tapos katapatan na naman niya yung pinto papunta dun sa pinakalabas. So, tapat-tapat talaga. And, naghahanap din kami ng lupa na medyo pa-square kasi dito palapad yung mga bahay, guys. Hindi sila pa-square kasi dito sa GAM or village namin, pahaba yung mga bahay-bahay and wala kahit isa yung gustong bumitaw dito sa society dun sa mga bahay nila kasi maganda nga yung location namin in the middle of the street. So kung magpapagawa kami ng bahay, kailangan mabili namin yung sa kabilang bahay if ibebenta nila kasi pupunta yata sila ng Amerika. Or if wala talaga magbigay sa amin, lilipat kami dun sa may likod, dun sa may pa-square. So hindi pa naman yan ngayon, guys, kasi sobrang dami pa naming plano and meron nga kaming i-disclose sa inyo sa mga susunod na araw. Another venture na naman po dito sa buhay namin dito sa India. And if tuloy na, sana, sasabihin ko sa inyo yung buong plano and kung ano yung buong pinaghahandaan na naman ni Milan. So, ayun. Ngayon, umalis si Mommy. Kanina nakikita niyo nag-aano siya ng mga cabinet, oh. Ayan yung cabinet natin. Hindi pa naayos, meron pa siyang mga iniwanan, nakabukas pa to kasi babalik daw siya. Merong nagyaya sa kanya na pumunta dun sa may kapitbahay kasi nga naoperahan daw. So ganito talaga dito, guys, kapag merong mga may sakit, may naoperahan, they make sure na they visit even 5 minutes, 10 minutes, bibisita talaga sila para kamustahin kung kamusta na nga yung lagay niya, sitwasyon. And ayun, nakaluto na rin siya ng pagkain. Dumating lang si Milan dito para maligo. You just came here to take bath? It's very dark. You're leaving again? Don't shoot me. You're dark already. And right over here, Mommy is cooking something. Ayan, guys. I think gumagawa siya ng dal makhni. Ayan, o. Ayan yung kakainin natin for today. Daming proseso niyan. And si Milan, paalis na siya. Pupunta na siya ng hospital kasi meron na siyang tawag. 5:25 na. So, napakainit, guys. Binuksan nila itong pintuan kasi merong hangin dito. You're leaving na? You have already patient? So, ayun, this time gagamitin ni Milan yung sasakyan. Ayun, guys, tara na, bye na. Ang kawawang doktor. Don't wanna be doctor. Wala kang kami nito. Bye-bye. You'll come for dinner, right? Okay. And may patient na siya, guys. Alis na siya. मैं पाछाला जायची. May dumating kaming bisita, so binigyan lang namin siya ng sherbet or juice. And dito, Mommy will be making dal makhni and tuturuan niya ako. Mommy, susumukok nai ko tame. एवढं राजमा बाप खाना. Arad and rajma. Ane masala? मसाला आदू मरचा जिरू. Ado, marcha, jiru, ane. मरचू हळदर. And special dal makhni masala. Abas, pati you have it? Okay, tikman daw natin to. So, gagawa daw si Mommy ng special na onion garlic sa kanya. Kasi nga, swaminara niya sa kanila. Tikman natin siya. Ocho namak. Bar chaki jo pela. Panmaro ocho namak siya, ane ocho masala siya. मसाला तैली देऊ छा. Kikut hodu. तैली देऊ छा. Oy, Borky, maru chokri aya siya. So, nandito yung bata kanina. Binantayan ko lang. And busy na si Mommy sa pagluluto ng, I think, rotli, if I'm not mistaken, or bakri. Puntahan natin. Patayin lang natin lahat ng ilaw. Tapos na niya yung ginagawa niya. Ayan, guys, naluto na yung pagkain. So, ito yung Mami dal makhni na. And this one is, yung isa merong onion and garlic, yung isa wala kasi nga kami ni Milan kumakain kami na may onion and garlic. And right over here, I think nagawa na yung lot. Mami, bakit ba naman kay rotli? Rotli. Rotli daw yung gagawin niya maya-maya. And gagawin niya yan pag nandiyan na si Milan para mainit-init.
Hi guys, so question and answer tayo. I mean, gusto ko kasing sagutin yung curiosity nung isa sa mga nanonood sa atin. Sabi niya kasi, nag-aasawa lang daw yung ibang mga Indiano kapag meron ng sakit yung mga magulang nila. Kasi, kailangan na nga nila ng mag-aalaga doon sa mga parents niya. Actually guys, dito sa pagsastay ko dito sa India, regarding sa bagay na yun, totoo po yun. Yung ibang mga Indiano, ayaw yung especially mga lalaki, minsan, very late na silang nag-aasawa and ayaw nga nila agad mag-asawa. And nag-aasawa lang sila, nakakapag-desisyon lang silang mag-asawa kapag kailangan na nila ng caretaker para sa mga magulang nila. Pero hindi ko po nila lahat, case to case basis. Pero tinanong ko nga din yung asawa ko, yung mga binan ko tungkol dito sa bagay na to. And totoo po talaga siyang nangyayari. Kawawa kasi parang nakakalungkot lang kasi parang tingin nila sa mga babae dito. Kasi nga mga arranged marriage, no? Ang expected sa mga babae dito, especially sa mga village, na nasa bahay lang sila, magluluto, mag-aalaga ng mga bata, mag-aalaga ng mga parents, ng lalaki. Pero kahit pa paano guys, medyo nagiging modernized naman sa mga cities. Pero sa village, nakikita ko pa rin talaga guys, na yung mga babae dito, kawawa. Well, ako, kasi foreigner ako, so medyo naiiba yung situation ko. And medyo maluwag nga sa akin yung mga biyanan ko. And nakikita niyo naman yung biyanan kong babae, yung nagluluto ng pagkain namin. Lalong ngayon na buntis ako, na hindi ako makakilos, and medyo critical nga yung pagbubuntis ko. Pero kung titignan niyo yung ibang mga babae dito guys, yung mga kaibigan ko, meron kasi yung mga kaibigan dun sa kabilang street, diba? Kapag nagkukwentuhan sila, sobrang naaawa ako kasi hindi nga sila nagtatrabaho, diba? Sa bahay lang sila. Sila lang yung naglilinis, naglalampaso, tapos wala pa silang katulong. Tapos sila yung nagluluto, parang utos-utusan lang sila ng mga biyanan nila. And ganun daw talaga yung role ng babae dito sa society nila, lalong-lalo na kung babae ka. So, kawawa. Yung mga lalaki, yung mga naghahanap buhay, yung mga babae, yung maglilinis ng bahay, and parang mag-aalaga sa buong pamilya. Kasi, joint family nga. Actually, wala naman siyang kaibahan sa Pilipinas, diba? Na tayo yung mag-aalaga sa sarili nating pamilya. Ang kaibahan lang guys, dito kasi sa India, kasi tumira ako sa Philippines and India, no? Nakita ko nga yung kultura dito. Sa India kasi, ang dami mong kailangang gawin, ang dami mong kailangang lutuin talaga, guys. Ako, nakikita ko lang na nagtatrabaho sila, nasa stress na ako. Buti na lang dito sa bahay namin, kapag hindi naman necessary talaga na, for example, season ng paggawa ng papri. Hindi na kami gumagawa ng papri, guys. Bumibili na lang kami kasi kapag gumawa ka ng papri sa bahay mo, kailangan mag-invita ka ng ibang tao na tutulong sa'yo. And kapag sila naman yung gagawa ng papri sa mga bahay nila, ikaw naman yung pumunta sa mga bahay nila para tumulong, give and take. So, imaginein mo kung nagtatrabaho ka, para lang gumawa and makatipid ng kaunting salapi, yung katawan mo, yung puhunan mo, ganun yung sistema dito, guys. Yung mga babae, yung mga wife, talagang sobrang pagod na pagod talaga. Tapos, totoo yung sinasabi nila na kapag naging asawa mo, Indiano, maghapon kang nasa kusina. Meron kasi kaming isang group talaga ng mga Filipino-Indian. And doon sa community na yun, nakikita namin lahat ng mga nagiging experience. May mga pinapalad, meron mga hindi pinapalad. And if hindi natin titingnan yung na foreigner ka or Indian ka talaga, kapag Indian na baho ka or Indian na daughter-in-law ka, medyo complicated yung sitwasyon mo or medyo nakakaawa ka. Lalo na kapag napunta ka sa traditional na family. And alam nyo ba, habang nagkukwentuhan kami about sa topic na ito, nasabi din sa akin ng binan ko na sa kapanahonan daw ng lola ni Milan,
lahat daw ng gagastusin ng babae, pinoprovide ng pamilya niya. Ultimo sa mga damit niya, sa lahat ng mga expenses niya kapag nanganak siya, kapag na-hospital siya, talagang ibibigay lang yung anak na babae dun sa asawa and walang gagastusin yung asawa. Buti na lang nagiging modernized na ng paunti-unti guys. Pero hindi pa rin talaga mawawala na sa ibang mga lugar. Sobrang traditional pa rin nila. So, ayan, totoo po yun guys na yung ibang mga Indiano dito nag-aasawa lang kapag meron ng sakit yung mga magulang para merong mag-alaga and mag-take care kasi responsibilidad nga yun ng daughter-in-law. So, ayun, I hope meron kayong natutunan and if meron kayong mga questions, huwag kayong mahihiya na mag-comment sa baba para masagot natin and mapag-usapan natin yan. Kayo guys, palagay nyo kung nag-asawa ka ng Indiano, makakatira ba kayo sa mga bahay ng mga in-laws nyo and papayag ba kayo na tumira dun sa mga in-laws tapos kayo yung magsisilbi sa kanila? Ako okay naman kasi nakita ko naman yung ugali ng mga biyanan ko tsaka yung ultimo yung biyanan ko lalaki guys, pinagsisilbihan din ako lalo na nung medyo critical yung pagbubuntis ko mula Philippines pupunta dito sa India. Sobrang alagang-alaga talaga ako. Ultimong paglalagay ng unan sa paa ko, siya yung gumagawa. So ako, kapag ganun yung nakikita ko, na give and take yung relationship, inaalagaan nila ako ngayong buntis ako. Aalagaan ko sila kapag meron silang sakit. Lalo na yung biyanan ko guys. Kasi merong iniindang sakit sa paa yung biyanan ko. So, after ko manganak and makarecover ako sa panganganak, siya naman yung aalagaan ko and siya naman yung magpapa-opera. So, ganun lang siya. Ako, wala akong problema kung nakatira ako dito sa bahay ng biyanan ko. For now, di ko sinasarado na merong magiging problema, miscommunications, lalong-lalo na sa pagpapalaki ng bata. Pero, dahil ito nga yung pinasok ko, handa ako sa lahat ng magiging consequences. And alam ko na nandyan naman yung asawa ko and magiging rational siya pagdating sa mga ganitong mga bagay. So, ayun. I hope meron kayong natutunan sa vlog na ito. I'll see you tomorrow, guys.